Elena's point of view. Elena! Napasimangot ako nang makita kong isang bunging lalaking palapit sa akin. Ayan na naman yung mahilig bumanat pero corny naman. Nakasimangot na bulong na katabi kong siyam. Bakit naman kasi hindi pa matukhang yan eh? Inis kong sabi. Elena, lugaw ka ba? Banat nitong bungi nang makalapit siya. Bakit? Walang ganang tanong ko habang nililigpit ang mangkok na pinagkainan ng mga customers namin dito sa lugawan. Bagay ka kasi sa itlog ko eh. Sagot nitong bungi. Nanggigil naman agad ako. Gusto ko siyang hampasin ng tray sa mukha kaso baka makomatos naman siya. Nanggugulo ka na naman ba ditong bungal ka? Singhal sa kanya ng boss namin. Mabilis namang nagtatakbo si bungal paalis. Takot kasi siya sa boss namin. Kahit kami, takot din sa kanya. O kayo, tutunga nga lang ba kayo? Abay kumilos kayo. Galit na sabi ni Madam Damin. Ang sungit-sungit, palibhasa kasi walang asawa. Oy, kung hindi lang malaki ang sahod ko sa kanya, hindi ako magtatagal eh. Kaso no choice ako dahil isa akong strong and beautiful independent woman. Kumilos na kami niya bago pa kami mas masigawan pa. Nagtungo si Yam sa kusina para maghugas. Sinimulan ko namang pagbentahan ng mga bagong dating na customer namin. LTV nga, maangas na sabi ng isang lalaki. Akin naman ay isang lugaw with puto, sabi naman ng kasama niyang babae. Tumango lamang ako bago ibigay ang kanilang orders. Elena, isang lugaw with egg nga, sabi ni Iska. Si Iska ay kilalang kilala sa lugar namin. Siya lang naman ang pag-asa ng lugar namin dahil sa mga afam niyang paiba-iba. Lugaw with egg mo, sabi ko kay Iska bago ilapag ang order niya. Siya nga pala, hinila ako nito kaya't napaupo ako. Gusto mong mas kumita ng mas malaki? Yung best friend ng Black American baby ko, naghahanap ng sugar baby. 20K a month ang allowance mo. Masasarapan pa ang kifi mo. Napangiwi na lang ako dahil sa sinabi niya. Ewan ko ba rito kay Iska? Palagi niya akong trip na ipakilala sa mga afam. Pas, ayaw kong maging sugar baby. Nakangiwing sabi ko. Mas masaya na ako sa mga itlog dito sa lugawan. Sayang naman yun, Elena. Mas gaganda ang buhay mo kapag nagkaroon ka ng afam. Sabi nito. Ayoko nga, Iska. Tigilan mo ng pambubugaw sa akin sa mga afam. Nakangiwing sabi ko. Iba na lang ang ilakad mo sa afam. Bago pa siya makapagsalita, nilayasan ko na agad siya at bumalik sa loob. Hindi niya kasi ako titigilan hanggat hindi ako pumapayag sa kagustuhan niya. Nagpatuloy na lang ako sa pagtatrabaho ko at nang sumapit ang 3:00, lumarga na agad ako. Doon naman sa talyer ang diretso ko. Mekanika rin kasi ang kagaya ko. Nang makarating sa talyer, bumungad agad sa akin ang mga tropa kong lalaki. Geng-geng na geng-geng ang datingan nila, kagaya ko. Sarado raw yung talyer, sabi ni Kokoy. Hindi raw magbubukas si boss, sabi naman ni Mando. Manguha na lang tayo ng bayabas, sabi naman ni Bailey. Pinagpag ko naman ang malaking shorts ko bago magkamot ng pasimple sa puwet ko. Ano namang gagawin natin sa mga bayabas? Takang tanong ko kay Bailey. Pwede rin nating ibenta yun sa mga utu-utong bata, no? Sagot ni Bailey. May alam pa naman akong kuhaan, yung malalaki talaga yung bayabas. Napaisip naman ako. Tinatamad akong gumala eh. Gusto kong matulog na lang sana. Huwag ka na magreklamo. Inakbayan ako ni Mando. Napasimangot na lang ako ng kaladkarin nila akong 3. Mangunguha pa tayo ng bayabas? Ito lang si Mando eh. Amoy bayabas na yan oh. Nakasimangot kong sabi. Natawa naman si Bailey at Kokoy dahil sa sinabi ko. Si Mando naman ay umirap lang sa akin kaya't napangisi ako. Ilang masukal na damuhan ang dinaanan namin bago kami huminto sa tuktok ng mababang burol na may malaking bahay sa tuktok. Haunted house to eh. Inis na sabi ni Kokoy. Sira ulo ka, Bailey ah. Gusto mo yatang mamulto pa tayo? Sabi naman ni Mando bago batukan si Bailey. Napatingin naman ako sa malaking bahay na parang haunted house.
Walang pumupunta sa lugar na ito dahil ang usap-usapan ay haunted house raw ito. May sabi-sabi naman na aswang nakatira sa bahay, kaya tuwing gabi lang lumalabas. Nagpapapaniwala naman kayo, walang multo dyan, sabi ni Billy. Tara na, akyatin na natin yung bakod. Baka mamaya makasuhan tayo ng trespassing, sabi ko sa kanya. Mas mahalaga ang bayabas, sagot ni Billy na nakaturo sa puno ng bayabas na malalaki ang bunga. Nagsimulang umakyat si Billy kaya't sumunod na lang kami. Mukha namang walang tao kaya safe na safe naman kami. Nang makababa kami sa loob ng bakuran, bigla na lamang may tumahol. Sabay-sabay kaming napalingon sa isang direksyon at bumungad sa amin ang dambuhalang kulay itim na aso. Walang gagalaw. Madiin kong sabi sa kanila. Kapag nasakmal tayo niyan, patay tayo. Mahinang sabi ni Bailey. Kung ganun, kanya-kanyang takbo na. Tarantang sabi ni Mando. Kanya-kanya silang akyat sa gate. Kung gaano sila kabagal na nakaakyat papasok, gano'n naman sila kabilis na kalabas. Huwag niyo akong iwan! Naiiyak kong sigaw. Nakita kong pasugod ang aso kaya't mabilis akong umakyat sa bakod. Kaso ang lintik na aso kinagat yung shorts ko, kaya nawarak ang likod nun. Litaw na litaw tuloy ang panty kong dilaw na may kupas. Palabas na ako pero nahila ng bibig ng aso yung paa ko. Sumabit ang damit ko sa bakod kaya't nasira yun. Hindi pa doon natatapos ang kamalasan ko dahil bumagsak ako sa loob ng bakuran. Napaubo na lang ako dahil sa sakit ng likuran at binti ko. Isinusumpa ko kayong tatlo. Naiiyak kong sabi. Ilang sandali lang ay may lumitaw na tao sa harapan ko. Nawala ang atensyon ko sa gwapong mukha nito nang makita ko ang mahabang talong nito. Tayong-tayo yun at maugat. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil bigla akong hinimatay nang wala sa oras. Nang magising ako ay sobrang sakit ng katawan ko, lalo na yung mga paa ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at bumungad sa akin ng medyo madilim na kwarto. Inilibot kong paningin ko at huminto yun sa isang lalaking topless na nakaupo at seryosong nakatingin sa akin. Sino ka? Sigaw ko bago mapaupo sa kama. Kinapaka pa ako ang sarili ko at nanlaki ang mga mata ko dahil iba na ang suot ko. Anong ginawa mo sa akin? Manya ka! Ang ingay mo, inis na sabi nito. Ikaw itong trespassing sa bahay ko tapos ako pang manyakis? Biglang sumagi sa isipan ko ang buong nangyari. Agad nag-init ang pisngi ko nang maalala ang malaking talong na nakita ko kanina. Tumikim ako. Sorry sa pagpunta rito nang walang paalam. Naaya lang naman ako ng mga tropa ko tapos iniwan nila ako bigla. Akala rin kasi namin na walang tao rito. Kaya't sorry na. Your sorry won't change anything. Malamig na sabi nito. Nagtrespassing ka pa rin. Lumabag ka sa batas. Lumabag ka rin naman sa batas Inis kong sabi. Nagburles ka sa harapan ng isang babae at pinalitan mo pa ako ng walang paalam. Oh, you're a girl? I thought you're a boy. Sarkastikong sabi nito. Akala ko lalaki ka na nagpapanggap na nakabra. Don't worry too. Wala naman ako nakita sa iyo nung binihisang kita. Nag-init naman ang ulo ko dahil sa sinabi nito. Nakakasakit na siya ng damdamin. Wala na ang dibdib yung tao, kailangan niya pang ipamukha sa akin. Quits na tayo. Mabilis akong bumangon. Muntik pa akong matumba dahil may sugat pala ako sa paa. Nilapa lang naman ako ng isang halimaw na aso. Aalis na ako, sabi ko sa kanya. Mamaya, aswang pala siya o vampira. Nakakatakot. Baka kasi bigla na lang ako mag-volunteer na magpakagat sa kanya. Okay, umalis ka na, sabi niya bago tumayo. Lumapit ito sa akin kaya't napaatras ako. Tatawag na lang ako ng parak para ipadakip ka at kasuhan ng trespassing. Ayokong makulong. Maktol ko. Wala na ngang magulang yung tao, ipapakulong mo pa. Sinong dadalaw sa akin kapag nakulong ako? Tumaas ang isang kilay nito bago mag-cross arms.
Ang laki ng dibdib at biceps niya. Parang sarap humiga sa ibabaw niya. Heist. Iris. Then, be my maid. Sabi nito. Magtrabaho ka dito sa bahay ko bilang katulong ko. Kapalit ng kasalanan mo. Maid? Ayoko nga. May trabaho ako, no? Masungit kong sabi. Hindi ko ipagpapalit ang trabaho ko. 10,000 a month. Kailan ba ako magsisimula? 10,000 na yun. Hindi ko palalampasin yun. Isa pa, hindi naman siya mukhang vampira o aswang. Nakalabas kasi siya kanina kahit may araw eh. Magsimula ka na, sabi niya. Maglinis ka sa garden at ipagluto mo ko ng dinner. Hibang ka ba? Gabi na kaya? Sabi ko. Bukas ako magsisimula. Masakit din kaya yung mga paa ko. Fine. Nakasimangot na sabi nito bago na upo. O sige na, uwi na muna ako. Babalik na lang ako bukas. Diyan ka na matulog. Delikado na kapag umuwi ka pa. Walang emosyong sabi niya. Concerned siya sa akin. Nakangising sabi ko sa kanya. Anong concerned? Natatakot lang akong madamay kapag namatay ka sa kagubatan. Masungit na sabi nito bago ko irapan. Kung gutom ka pala, kumain ka na lang sa kusina. Tinirhan kita ng ulam. Nakakahiya naman kasi sa kagaya mong trespasser. May pagkain ka pala tapos paglulutuin mo pa ako. Buang ka ba? Inirapan ko siya. Isa pang irap mo, sa ibang paraan ko patitirikin yung mga mata mo. Banta nito. Parang bet ko yun. Hindi ko na siya pinansin. Lumabas ako ng silid kung nasan kami. Paika-ika ako sa paglalakad sa mahabang hallway hanggang sa makita ko ang hagdan pababa. Medyo madilim sa bahay dahil hindi malakas yung ilaw, kaya't hinanap ko yung switch. Nang lumakas ang ilaw, mas lalo kong nasilayan ang malaking bahay. Masasabi kong maganda siya kaso parang malungkot dahil ang tahimik. Ang dumi-dumi rin niya. Gwapo, pero hindi marunong maglinis. Bulong ko. May sinasabi ka? Gulat akong napalingon sa likuran ko nang may nagsalita. Putik, di ko man lang narinig ang yabag o presensya niya. Para siyang multo ah. Sabi ko, saan ho ang kusina? Sabi ko na lang. Umirap lang ito bago na unang maglakad. Sinundan ko naman ang supladong lalaki eh. Maya-maya lang ay nakarating kami sa isang kusina. May nakahain sa lamesa na natatakpan ng parang basket. Naupo naman ako bago tanggalin yung takip ng pagkain. Fried chicken at barbecue ang bumungad sa akin. Bilisan mong kumain. Sabi nito bago maupo sa kaharap kong upuan. Oh, panonoorin mo ko? Nakataas ang isang kilay kong tanong. Kung nag-aalala kang baka tumakas ako o kaya magnakaw, hindi ko gagawin yun. Di ko naman iniisip yun dahil wala ka namang mananakaw sa bahay ko. Isa pa, nasa labas si Jumbo. Di ka rin makakatakas. Tugon niya. Binabantayan lang kita dahil baka multuhin ka. Kawawa ka naman. Hindi ako takot sa multo. Best friend ko kaya sila. Sabi ko na lang bago magsimulang kumain. Kahit naiilang ako sa titig nitong si Dax, hindi ko na siya pinansin. Mas importante ang gutom ko kesa sa pagkailang ko. Oo nga pala, ano nga palang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Why are you interested? Balik niyang tanong. Kailangan ko kasi kapag pinakulam na kita. Sarcastic ang sagot ko. Nagtatanong ako ng maayos tapos susungitan niya. Sarap niyang tadyakan. Kung hindi lang talaga ako pilay, nasipa ko na siya. I'm clean. Seryosong sabi niya. Clean Vasco. Taray ng pangalan, pang mayaman. Tumango na lang ako. Ayokong sabihin yung pangalan ko at baka barahin niya ako. What's your name? Maya-maya ay tanong nito. Why are you interested? Panggagaya ko sa kanya. Nagsalubong naman ang kilay nito kaya medyo natakot ako. Charot lang. Ako si Elena Marinduque. Wala akong pake. Sagot niya bago tumayo at tumalikod. Napay ko naman agad ako sa sagot niya kaya't dinampot ko yung stick ng barbecue at inamba sa kanya. Mabilis ko rin namang naibabayo nang lumingon siya sa akin. Balak mo ba akong patayin? Mataas ang isang kilay na tanong niya. Hindi oh. Mabilis kong tanggi. Balak ko lang magtinga. Assuming ka naman. Baliw. Bulalas nito at naglakad paalis.
At ako pang baliw Piste, magkalamig sana ang buong katawan niya. Kainis! Kung pwede lang pumatay talaga, ginawa ko na. Lintik na Klein to. Injured pa yung tao tapos papatayin agad sa pagod. Pinaglinis ba naman ako ng buong bahay niya at dapat wala siyang makikitang alikabok. Naging si Spider-Man tuloy ako bigla. Kakasabit kung saan-saan. Isa kang impokrito! Gigil kong sabi habang nag-aagiw. Piste ka? Nakapatong ako sa upuan para maabot lang ang agiw. Nasa second floor ako at kapag nahulog ako, mumultuhin ko talagang Klein na yan. Kung hindi lang para sa 10,000, kung hindi lang ako makukulong, hindi ko gagawin to Gigil ko pang sabi. Ang dami mong satsat. Gusto mo bang bawasan kita ng 5,000? Speaking of the devil. Masama ang tingin na nilingon ko siya. Pero nanlambot ako nang makitang naka-boxers siya. Yan pa ang isang nakakainis sa kanya. Ang hilig niyang magburles. Kaya't nawawala ang galit ko Magdamit ka nga. Singhal ko sa kanya. Palagi ka nalang nakaburles. Daig mo pang macho dancer. Bahay ko to. Kaya wala kang pakialam kahit maghubot-hubad ako. Masungit niyang sabi. Ay, baka lang babae ho ako Hindi naman halata. Ngumisi ito bago tumingin sa dibdib ko. Inambahan ko siya ng walis tambo pero hindi naman siya nagpatinag. Inirapan ko na lang siya bago nagpatuloy sa pag-aagiw. Pagkatapos nitong ginagawa ko, pwede na akong makauwi. Kaso kahit ayoko nang bumalik, kailangan ko pa rin talagang bumalik. Sayang yung 10K ko. Halos 2 oras pa ako sa paglilinis ng bahay niya bago ako natapos. Pagod akong naupo sa kusina habang umiinom ng tubig. Uuwi na ako, sabi ko kay Klein. Nakapapasok lang ng kusina. Nakadamit na ang kumag na ipinagpapasalamat ko. Okay, sabi niya bago maglapag ng 1,000 sa lamesa. Panggastos mo, baka sabihin mo kasi masamang tao ako. Masamang tao ka naman talaga. Sagot ko bago kuhanin yung 1,000 at tumayo. Oo nga pala, hiramin ko yung bike mong nandun sa likod. Mukhang magagamit pa naman yun kahit pwede pa yun. Ayokong maglakad dahil wala na akong lakas. Ayos lang. Walang ganang sabi niya. Siguraduhin mo lang na babalik ka. Oo, babalik at babalik ako para sa'yo. Sabi ko bago siyang ngitian ng matamis. Napangiwi naman to kaya't natawa na lang ako. Lumabas ako ng bahay at pakiramdam ko ay para akong ibon na bagong laya. Naputol ang emosyonal kong moment nang may kumahol. Masungit kong nilingon si Jumbo, ang aso ni Klein. Oo, masaya ako dahil pansamantala ko kayong hindi makikita ng amo mo. Masungit kong sabi sa kanya. Matapang ako dahil nakatali ngayon si Jumbo. Subukan niya talagang manugod ulit. Siya ang kakagatin ko. Nagtungo ako sa likod bahay at kinuha yung bike ni Klein. Lumabas ako sa gate at nagsimulang magpadyak paalis. This is true freedom. Goodbye, evil Klein. Charot. Halos 1 oras lang ako mawawala dahil babalik din ako sa kanya. Klein's point of view. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, si Elena lang kakaiba. Hindi ko malaman kung baliw ba siya o sadyang paiba-iba lang talaga siya ng personalities. Siya lang din ang sumasagot-sagot sa akin pero di naman nakakapikon. Medyo lang. Narinig kong tumahol si Jumbo at senyalis yun na nakabalik na si Elena. Lumabas kasi siya dahil bumili siya ng stocks. Hindi kasi ako pwedeng maglabas-labas. Isa akong secret agent na nakabakasyon at malapit nang mag-retired. Medyo delikado kasi, kailangan kong mag-ingat. Sumilip ako sa bintana ng bahay ko at napakunot ang noo ko dahil may kasama si Elena. Kasama niya yung 3 lalaking kasama niyang mag-trespassing sa bahay ko. Who are they? Bungad ko kay Elena nang makapasok siya sa bahay. Mga tropa ko, sagot niya. Isinama ko dahil kailangan ko ng katulong sa pag-aayos mo ng garden. Huwag ka mag-alala. Mukha lang silang nakakatakot pero mababait yan sila. Isa-isa kong tinignan ng 3 lalaki na mukhang natakot sa akin. Hindi ko naman nararamdamang kalaban sila. Hindi ka nagsabi na magdadala ka ng kasama. Seryosong sabi ko kay Elena. Ngayon ko na sinabi para wala ka nang magawa.
Nakangiting sabi niya. Okay, magluto ka na. Sabi ko na lang bago lingunin yung 3 niyang kasama. Kayo, umpisahan niyo ng pag-aayos sa garden. Yes, boss. Nagtulakan pa silang palabas. Sumunod naman ako kay Elena sa kusina. Nadatnan ko itong pakanta-kanta habang nagsisimulang magluto. Sa susunod magsasabi ka kagad. Sabi ko sa kanya bago hubarin ang damit ko. Mas ayos kasi sa pakiramdam ko kapag nakahubad ako. Nasanay na kasi ako Lalo pat mag-isa ako sa bahay. Oo na, nakahubad ka na naman dyan. Inis na sabi niya. Inis talaga si Elena kapag nakahubad ako. Pulmon niya't lamig nang natatakot sa'yo kakaburles mo. Nung hindi ka pa nagtetrespas dito, nakahubot-hubad ba ako? Kaswal kong sabi. Bago na upo. Buti nga may suot pa akong pambabae. Di tanggalin mo na rin. Di thank you kasi concerned ka pa. Sarcastic ang sabi niya pa. Nag-i-enjoy ka rin naman sa katawan ko, kaya hindi ka nalugi. Nakangising sabi ko. Yabang mo? Umirap to sa akin at binaling na lang ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. I don't know why but I found her hot when she always rolls her eyes at me. Anong lulutuin mo? Tanong ko sa kanya. Sinigang na manok. Sagot niya kaya't napasimangot ako. Tinatanong kita ng maayos. Init ng ulo, pero kapag siyang nambabara tuwang-tuwa. Dinig kong bulong niya. Sinigang na baboy ang niluluto ko. Ayan, matinong sagot na yan ha. Nakabantay lang ako sa kanya hanggang sa matapos siya magluto. Hinain niya yun sa lamesa. Tatawagin ko lang sila Mando huwag ka na munang susubo. Sabi niya bago tumakbong palabas. Nang makabalik siya kasama niya ng 3 niyang kaibigan agad naghugas ng kamay at naupo. Kainan na! Atak! Masayang sabi ni Elena bago magsimulang magsandok. Nagsimula silang kumain habang ako'y nakatingin lang sa kanila. Nakatingin ako kung papaano niyang hainan ang mga kaibigan niya. Oh, ba't hindi ka pa kumakain? Tanong na Elena. Sandukan mo rin ako. Sagot ko. Napatanga naman siya dahil sa sinabi ko. Bakit kita sasandukan? May kamay ka naman Saad niya. May mga kamay din naman yung mga tropa mo Tinaasan ko siya ng 1 kilay. May kung anong binulong muna ito bago ko sandukan ng pagkain ko. Pasimple naman akong napangiti bago nagsimulang kumain. Ngayon na lang ulit ako nakakain ng may kasama. At ngayon na lang ulit ako nakakain sa maingay na mesa. Boss, pasensya na ho pala sa pag-trespassing namin sa bahay niyo Sabi ng isa sa mga lalaking kaibigan ni Elena. Sabi ho kasi nila abandonado itong bahay kaya akala talaga namin walang tao. Sabi pa ng isang lalaki. Just don't do it again. Tugon ko. May tao man sa isang bahay o wala. Mali ang pasukin niyo ito nang walang pahintulot. Sabay-sabay naman silang napatango. Maliban kay Elena na parang walang narinig. Am I right, Elena? Nakataas ang 1 kilay na tanong ko sa kanya. Ilang beses ko nang sinagot yan. Nangaasar ka lang yata Inis niyang sabi. Kumakain yung mga tao sinisermonan mo. Dati ka bang pastor? Are you raising your voice at me? Malamig kong tanong. Mabilis naman siyang umiling. Practice lang yun. Masyado ka namang na-high blood dyan. Hindi na ako kumibo at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nang matapos kami, lumabas na yung 3 lalaki. Si Elena naman ay nagsimula sa paghuhugas ng plato. Kung sakaling may mga taong maghahanap sa akin at magtatanong kung dito ako nakatira, huwag niyo sasabihing oo Seryosong sabi ko. Bakit? Usisa niya. May ginawa ka bang kalokohan? Siguro hindi ka rito nakatira at akyat bahay ka rin Sinasabi ko na nga aray! Bakit namimitik ng noo? Ang sakit! Dahil ang OA mo. Nakasimangot kong sabi. Mukha ba akong akyat bahay na kagaya ninyo? Excuse me akyat bakod lang kami. Mataray niyang sabi bago ko irapan. Pero bakit nga dapat hindi namin sabihin? May papatay ba sa'yo? Sort of. Sagot ko na lang. Basta, hindi mo na kailangang malaman pang ibang detalye.
Yung mga naghahanap na lang sa'yo ang tatanungin ko. Muli ko siyang pinitik sa noo dahil sa sinabi niya. Masakit na gagantihan kita. Tignan mo. Ang kulit mo kasi. Tinignan ko yung noo niya at namumula yon. Hinawakan ko naman yun at marahang hinaplos. Masakit pa ba? Oo, kaya i-kiss mo. Nakasimangot kong itinulak ang noo niya bago siya talikuran. Salbahe ka, madapa ka sana. Singhal nito sa akin. Natawa na lamang ako ng mahina bago siya iwanan sa kusina. Elena's point of view. Siguro nung umulan ng kasalbahihan, sinalo lahat ni Klein. Ubod siya ng salbahe lalo na sa akin. Ang sarap niyang ipalapa sa aso niya. Kasi gagawa-gawa ng bahay na malaki tapos hindi kukuha ng tag-ayos ng garden niya. Nakasimangot kong bulong. Mag-isa lang ako ngayon binibigyang buhay ang garden niya. May trabaho na kasing 3 itlog. Kaya mag-isa na lang akong nagpapakahirap. Alam ko namang may sahod ako kaya hindi dapat ako magreklamo. Kaso trip ko magreklamo. Bakit ba? Kahit nahihirapan ako, hindi man lang ako tinulungan ni Klein. Andun lang siya sa loob ng bahay niya. Nakatingin sa akin mula sa bintana. Tao po! Tao po! Napatingin ako sa gate nang may nagsalita. Nakita ko ang 2 lalaki ron na mukhang may edad. Iniwan ko naman ang ginagawa ko at nilapitan sila. Bakit ho? Tanong ko sa kanila. May kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Nakakatakot sila kahit ang amo nilang tignan. Feeling ko hindi rin sila matanda. Pwede bang pumasok at makiinom? Tanong ng nakasombrero. Bawal ho, sagot ko. Baka po kasi pagalitan ako ng biyenan ko. Nagkatinginan naman sila bago mapatango sa isa't isa. Kilala mo ba ito? May ipinakita ito sa aking litrato. Litrato yun ni Klein. Oho, kilala ko ho yan. Sagot ko. Nakita ko ho yan sa TV Sa TV? Takang tanong nung panot. Oho, si Kukay po yan hindi ba? Kahit dito man lang makagante sa talipandas na Klein na yun. Pinaglololoko mo ba kami? Medyo inis na tanong ng nakasombrero. Hindi ho Sagot ko na may kasama pang pag-iling. Sigurado ka bang hindi mo nakita ang nasa picture? Tanong ng panot. Hindi ho. Yung mga ganyang mukha hindi po bagay sa lugar namin. Ang pangit po ng nasa picture. Tugon ko. Darling, mabilis akong napalingon sa likuran ko nang may nagsalita. Bahagyang nagsalubong ang kilay ko nang bumungad sa akin ng isang lalaking ngayon ko lang nakita. Hala, paano to nakapasok sa loob ng bahay namin? Who are they? Lumapit to sa akin at agad umakbay. Napahinto naman ang pagbabalak kong magpanik nang makilala ko kung sino siya. Si Klein. Pero bakit iba ang mukha niya? Mga nagtatanong lang. Sagot ko. In fairness, ang sarap damhin ng dibdib at biceps niya. Sana mamaya na umalis yung mga matatandang to para matagal kami sa ganung posisyon. O sige, pasensya na sa abala ha? Sabi ng panot bago sila tumalikod ng kasama niya at naglakad palayo. Sino sila? Mahinang tanong ko kay Klein. At bakit ganyan ang itsura mo? Ibang-ibang mukha mo Disguise to. Sagot niya bago tanggalin ang kanyang mukhang peking mukha pala. Bakit nagdi-disguise ka? Sinasabi ko na nga ba masamang tao ka Kung masamang tao ako, ibinaon na sana kita rito. Nakasimangot niyang sagot. Buhay ka nga talaga. Sabay kaming napalingon sa nagsalita. Bumalik yung 2 matanda at may hawak na silang baril. Sisigaw sana ako kaso bigla na lang silang bumagsak. Hala, anong nangyayari? Tarantang tanong ko. Pumasok ka sa loob. Seryosong sabi niya lang. Sindikato ka yata Inis kong sabi sa kanya. Ang daldal mo, pumasok ka na lang. Tumango na lang ako at pumasok sa loob. Hinintay ko lang yung mga bugok doon habang hindi ako mapakali. Para kumalma, nangalkal na lang ako ng pagkain. Ilang sandali lang ay pumasok na si Klein. Kaladkad ang 2 tao.
Pero hindi na sila matanda. Gwapo na sila. Mukhang nakadisguise din sila. Sino ba yung mga yan at bakit may baril sila? Tanong ko kay Klein. Huwag mong subukang magsinungaling ha. Hawak kong pagkain mo. Pakialam ko sa pagkain ko. Masungit na sagot nito. Hindi ko naman naiwasang hampasin siya ng hawak kong box. Lumagutok yun sa ulo niya pero wala akong pakialam. Isa akong agent, okay? Sabi niya. Nakabakasyon ako at plano nang mag-quit. Etong dalawang to, kasamahan ko at gusto nilang ibalik ako sa organization. Ang taray! Agent siya! Nakangising sabi ko. So, nag-iiba-iba ka talaga ng mukha? Tapos tumatambling ka at maraming gamit? Tapos, nakikipaglaban ka? Astig! Napailing lang to bago kapkapan yung dalawang lalaki. May nakuha siya mga baril at kutsilyo sa dalawang lalaki. Ako nang kakapkap sa kanila. Pagpipresenta ko. Sinamaan naman ako nito ng tingin. Mangangapkap o magchachancing ka? Chachancing na rin. Tugon ko. Bakit sa kanila pa? Bigla itong naghubad. Eto na naman siya. Pwedeng ako naman ang kapkapan mo ah. Talaga? Excited kong tanong. Gusto naman. Nakangising sabi niya. Bigla na lang bumangon yung isa sa mga lalaki at tinutukan ng kutsilyo sa leeg si Klein na wala namang pakialam. Wala ka pa ring pinagbago. Nakangising sabi nito. Huwag mo siyang tutukan. Sabi ko bago siya hampasin ng kahon sa ulo. Kakapkapang ko ni, bumangon ka pa. Masamang tingin naman ang ipinukol nito sa akin kaya't napaatres ako. Klein, inaaway ako. Parang batang sumbong ko. Enough, sabi ni Klein bago mapahinga ng malalim at lingunin yung dalawang lalaki. Anong kailangan yung dalawa? Sinabi ko na sa inyo ayoko nang bumalik sa organisasyon. I want a normal life. Di ka naman namin ibabalik sa organisasyon. Sumuko na rin si boss sa'yo. Sabi nitong poging biglang bumangon. Nandito lang naman kami para bisitahin ka. Bahagya akong nagulat nang yung isa naman ang bumangon. At the same time, babantaan ka na rin namin dahil yung huling kalaban mo, kumikilos na para patumbahin ka. Nangawit na ako kaya't nakiupo na ako habang umangatan ng chichirya. Feeling ko, nasa movie tuloy ako. Hindi ako makapaniwala na totoo talaga ang mga agent at masasarap pala sila. Wait, is it okay if you talk about all of this while she's here? Patungkol sa akin nung kababangon lang. Kahit magtago tayo, wala tayong taka sa chismosa na yan. Sagot ni Klein kaya't napasimangot ako. Hoy, hindi ako chismosa no? Huwag mo akong siraan. Singhal ko sa kanya. Mamaya na kayo mag-away na mag-asawa. Sabi nung unang bumangon. Hindi kami mag-asawa no? Nakasimangot kong sabi. Pero sabi nyo kanina mag-asawa kayo. Nakangising sabi ng isa pang lalaki. Huwag nyo na siyang pansinin. Sabi na lang ni Klein bago ko balingan ng tingin. Ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo sa garden. Makikinig pa ako. Maktul ko. 10,000 o chismis. Mabilis naman akong tumayo. Sabi ko nga doon ako sa 10,000. Inirapan ko sila isa-isa bago ako umalis doon. Mas mabuti nang sa 10,000 ako. Wala naman ako mapapala sa chismis na iyan. Pero tatanungin ko pa rin mamaya si Klein kung anong pang pinag-usapan nila. Wala man siya magagawa kapag kinulit ko siya ng kinulit. Klein's point of view. Napahilot na lamang ako sa sentido ko habang nakatingin sa hindi lang isa, kung hindi 3 gumugulo sa buhay ko. Ang sabi nila Javier at Daxon, saglit lang sila rito, pero parang nag-enjoy na yata ang mga mokong at ayaw nang umalis. Hoy, talo ka! Singhal ni Elena kay Javier. Mandadaya ka pang kumag ka. Anong talo? Si Daxon ang talo. Sagot ni Javier. They are playing tong its at palaging talo ang dalawa. Hindi naman pera ang bayad. Hampasan lang ng bote sa ulo. Wala, talo kayo talaga. Sabi ni Elena bago hampasin ng bote ang dalawa na napasimangot na lang. Nagsimula ulit silang maglaro. At this time,
Si Elena naman ang natalo. Wow! Ang galing niyo ah! Nakangiting sabi ni Elena bago dahang-dahang umatras. Patay ka sa amin ngayon, sabi ni Javier na hinampas sa kamay niya ang plastic bottle. Kami naman ang lalamog sa'yo, nakangising sabi ni Daxon. Mabilis na tumayo si Elena at nagtatakbo. Napahinga na lamang ako ng malalim habang nakatingin sa tatlong naghahabulan. Klein! Hahampasin nila ako! Tulong, Klein! Tarantang sabi ni Elena bago sumiksik sa akin. Kulang na lang ay magtago siya sa loob ng damit ko. Klein, help me! Help me, Daddy Klein! Nakasiksik na ang mukha ni Elena sa kilikili ko. Napahinga ako ng malalim bago bigyan ng matalim na tingin ng dalawang kumag. Madaya! Parang batang maktol ni Javier. Paganti lang! Maktol naman ni Daxon. Enough! Malamig kong sabi. Madaya eh, madaya! Madaya! Inis na sabi ni Daxon at yung lamesa ang pinagdiskitahang hampasin. Halos malamog ang utak naming dalawa tapos ganun-ganun na lang yun. Huwag kang unfair, Elena. Sabi ni Daxon. Ikaw na lang ang hampasin namin, Klein. Ayos lang yun. Sabi nito. Gusto mo bang lumabas dito ng walang buhay? Banta ako sa kanya. Joke lang, to naman eh. Mabilis na sabi nito at umirap. Sinilip ko naman si Elena at mukhang nag-e-enjoy lang siya sa aking bisig. Ikaw naman, kung ayaw mo palang mahampas dapat hindi ka na nakipaglaro. Sita ko sa kanya. Mahina lang naman yung hampas ko. Kapag ako yung nahampas nila baka lumipad yung ulo ko. Nakangusong sabi niya. Anong mahina? Halos mayupi nga yung plastic bottle eh. Inis na sabi ni Daxon. Hindi na sumagot si Elena at sumiksik lang sa akin. Kaya't napahinga na lang ako ng malalim. Mukhang sumuko na rin yung dalawang kumag dahil naupo na lang sila at tumulala. Kailan ba kayo aalis? Tanong ko sa kanila. Eh di kapag nahuli na yung gustong tumapo sa'yo. Sagot ni Daxon. Sabihin nyo nga, mission nyo ba ang iligtas ako? Tinaasan ko sila ng isang kilay. Nadali mo, sabi ni Daxon at pumilantik pa ang daliri. Gustong masigurado ni Bossing na hindi ka matitigok, sabi ni Jackson. Labs na labs ka ni Bossing, alam mo naman yan. Babae ang boss nyo? Tanong ni Elena. Oo, maganda yung boss namin. Nakangiting sagot ni Javier. Sexy pa at mabait. Close na close rin sila ni Klein, sabi naman ni Daxon. Tumingin sa akin si Elena. Ayun, kaya pala di nangangalabi tuwing gabi dahil maiba kang babaeng iniisip. Anong trip niya ngayon? Di bale, sasabayan ko na lang. Don't be jealous with my mom. Nakangising sabi ko sa kanya. Ma'am? Yes. Ang boss namin sa agent organization na yung mother ko. Si Papa naman ang kanang kamay niya. Mama niya yung boss namin kaya close siya doon. Nakangising sabi ni Daxon. Shadow ka namang selosa. Binibiro ko lang si Klein. Masungit at namumulang sabi ni Elena. Patulera naman kayo masyado. Us, pero totoo yung selos mo. Natatawang sabi ni Javier. Mama mo nagseselos. Tugon na lang ni Elena bago lumayo sa akin. Makauwi na nga lang muna. Mga filingero kasi masyado. Nakatingin na lang ako kay Elena hanggang sa mawala ito sa aking paningin. Masyado talagang pikon. What's your plano about her? Napalingon ako kay Javier. Habang buhay ba siya sa poder mo? Sino? Si Elena? Tumango siya. Pati si Daxon ay tumango rin. Wala namang masama kung habang buhay siya sa poder ko. Kaya mo ba siyang protektahan kung sakali? Tanong naman ni Daxon. Klein, may kaaway ka pa. At siguradong madadamay si Elena kung hindi ka rin aaksyon. What should I do? Tanong ko. Lalaban ka o paaalisin mo si Elena? Sagot ni Javier. Hindi naman ako nakasagot at malalim lamang na napaisip. Sa ngayon kasi, parang hindi ko kayang mawala si Elena sa poder ko. Pakiramdam ko lulungkot na naman ang buhay ko kapag nawala siya sa buhay ko. Elena's point of view. Nakaka-enjoy rin pala sa poder ni Klein. Kahit madalas niya akong mabara, unti-unti na rin naman akong nasasanay.
Isa pa pakiramdam ko may pamilya ako dahil sa kanya. Here's your salary for this month. Parang nagningning ang aking mga mata habang nakatingin sa lilibuhing pera na nilapag niya sa lamesa. Nagdagdag na rin ako ng 3,000. Bonus dahil kawawa ka naman. Thank you, bossing. Kunwaring naiiyak kong sabi bago hawakan yung unang sahod ko. Ngayon lang ako sumahod ng ganitong kalaki. Pakiramdam ko, ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo. I'm so proud of myself. Eto naman yung kilamando. Naglapag ito ng envelope sa lamesa. Huwag mong babawasan yan ha, sinasabi ko sa'yo. Mukhang pera ako pero hindi ako mandurugas. Masungit kong sabi sa kanya bago damputin yung envelope. Lakas talaga mga sugar daddy vibes itong si Klein. Gagapangin ko to pigilan niyo ako. Thank you, Daddy Klein. Malanding sabi ko. Isa pang daddy mo hahalikan na kita. Banta niya. Daddy Klein. Pang-asar ko sa kanya. Mabilis naman itong hinapit ang bewang ko. Sa isang iglap, nasa kandungan niya na ako at nakahawak na ako sa malapad niyang dibdib. As usual, topless na naman siya. Joke lang. Mahinang sabi ko. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. Ang akala ko'y pakakawalan niya na ako pero bigla na lamang nitong kinabig ang batok ko at pinagtagpo ang labi naming dalawa. Saglit lang yun pero kakaiba sa pakiramdam. Napatulala na lamang din ako dahil first kiss ko yun. First kiss ko yun. Mahinang bulalas ko. Then, I'm lucky. Nakangiting sabi niya bago muling ang kinin ng labi ko. This time ay gumalaw na ang labi niya. Nataranta naman ako kaya wala sa sariling nakurot ko si best friend niya. Napasigaw naman to at napadaing. Sorry! Tarantang sabi ko. O sige, bye na muna ha. Keep it up. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay. Napasapo na lamang ako sa dibdib kong malakas ang kabog at sa labi kong medyo nanginginig. Putik, nakurot ko tuloy yung best friend niya. Nambibigla kasi siya ng French kiss Napailing-iling na lamang ako bago kuhanin yung bike at umalis sa bahay niya. Tulala lamang ako habang nagbabike. Iniisip ko na kung hindi ko nakurot si best friend niya, baka bumuka ka na ako. Ay mama mo! Tumumba ako sa bike dahil bumangga ako sa isang kotseng nakaparada na hindi ko napansin. Ako lang yata ang tangang babangga ng kotse. Baka! Sabi ng isang lalaking mala eruption ng katawan at maraming tattoo. Baka? Nasaan na baka? Takang tanong ko. Masamang tingin naman ang ibinigay nito sa akin. Kaya't napaatras ako. Hindi ko na siya papatulan. Isang sakal niya lang kasi sa akin, alam kong tigok ako. Ala, sorry po. Sabi ko, tanga ho kasi itong bike ko Bakit kasi dito ako dumaan sa daanan? Nakaparada pala yung kotse nyo. Lloyd, let it pass. Sabi ng kasama niyang matanda. Mukha silang Hapon dalawa. Nag-usap ang dalawa ng Hapon kaya't wala na akong naintindihan. Hindi na naman ako kumibo at dahan-dahan na lang na umalis doon. Dumiretso agad ako sa talyer para hanapin yung tatlong mokong. Nakita ko naman silang ginagawang isang sasakyan. Mga pare! Masiglang bati ko sa kanila. Dala ko ng sahod nyo galing kay bossing natin. Tumingin naman sa akin ng tatlo. Para silang kinakabahan na ewan. Andiyan ka pala sabi ni Mando bago ko akbayan. Yung may-ari ng kotseng ginagawa namin. Narinig naming papatayin nila si Klein. Bulong sa akin ni Mando. Sige. Kinakabahan kong sagot bago umaktong normal. Libre niyo ako mamaya Oo, salamat sa pagdala ng sahod sabi ni Bailey. Biglang lumitaw ang tatlong armadong lalaki na kasing laki ni eruption ng katawan. Kapag sinakal kami nito, matatanggal ang ulo namin sigurado. Yo! Tawag sa akin ng isa. Ako? Kinakabahang tinuro ko ang sarili ko. Is this you? Pinakita sa akin nito ang isang litrato. At ako nga yun. Hindi Tanggi ko. Ang pangit niyang nasa picture. Ang ganda-ganda ko kaya.
Tinignan naman nila ang nasa picture bago ako tignan. Pinapapangit ko naman ang itsura ko para hindi nila mahalata. Pinaglololoko mo ba kami? Ikaw to eh, sabi ng kalbo. Nasaan si Vasco? Tanong nung medyo kalbo. Nasa mama ko, sagot ko bago sila batuhin. Sumakay ako sa bike at agad nagpadyak palayo. Putik, matitigok na yata ako ah. Elena, bilisan mong tumakas! Dinig kong sigaw ni Kokoy. Nang lingunin ko sila, ay sinusubukan nilang pigilan yung tatlo na umalis. Naiiyak na binilisan ko naman ang pagpapaandar ng bike ko. Halos kapusin ako ng hininga nang makarating ako sa bahay ni Klein. Pabalibag kong tinabi yung bike sa likod bahay bago pumasok sa loob. Natigilan naman ako nang makapasok sa loob. May isang lalaking duguan sa sahig at nakatali. Sa sofa, nakita ko si Klein na hinihingal habang ginagamot ang tagiliran niyang dumudugo. Anong nangyari? Tarantang tanong ko. Umalis ka na rito. Seryosong sabi niya. Pati ikaw eh, hinahanap na nila. Kaya lumaliw ka na sa akin. Magtago ka na muna. Ayoko, sagot ko. Dito lang ako sa tabi mo. Umalis ka na, Elena. Madiing sabi niya. Hindi ako nakinig. Naupo lang ako at inagaw sa kanya yung paggamot. May mga lalaki sa talyer na sinusubukan akong kuhanin. Sabi ko. Sa tingin mo ba kahit umalis ako, makakatakas na ako? Damay na ako sa gulong to, kaya hindi kita iiwanan. Ipapakuha kita kila Daxon. Ayoko nga sabi. Inis kong sabi. Pagkatapos mong kuhanin ng first kiss ko, paalisin mo na lang ako. Manigas ka diyang telepandas ka. Bakit ba ang tigas naman ng ulo mo? Galit na tanong nito. Matigas din naman yung ulong kinurot ko eh. Nagreklamo ba ako? Singhal ko sa kanya. Ang hirap mo namang kausap eh. Inis na sabi niya. Elena, makinig ka na lang sa akin. Ayokong mapahama ka. Inirapan ko lang siya bago simulang gamutin yung tagiliran niya. Pakiramdam ko maiiyak na ako sa hindi malamang dahilan. Naiinis na ako sa kanya at ayokong umalis kahit pamatigok ako. Elena, umalis ka na. Ayoko nga. Sa sobrang inis ko, nasuntok ko siya. Ayun, knockout si kumparing Dax ko. Napahinga na lamang ako ng malalim bago nagpatuloy sa paggamot ng sugat niya. Nang matapos ako, tinakpan ko yon bago siya akayin patungo sa kwarto sa ibaba. Inihiga ko siya sa kama. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa kwarto niya. Kinuha ko yung poses niya sa drawer bago siya balikan. Pinosas ko ang dalawang kamay niya sa kama para siguradong hindi niya ako mapapaalis. Nang masigurado kong hindi siya makakatakas, lumabas muli ako at iginilid yung lalaking duguan. Nilinis ko rin yung kalat bago gawin ang huli kong gagawin. Tinawagan ko si Javier. This is Javier, Pogi. Anong may tutulong ko? Bungad sa akin ito. Hindi ka Pogi, no? Masungit kong sabi sa kanya. Elena, ikaw pala. Bati nito sa akin. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? May mga gustong pumatay kay Klein. May sugat na siya ngayon at mukhang yung umatake sa kanya ay itong lalaking nakatali. Sagot ko sa kanya. Isa pa, mukhang nadamay na rin ako dahil may mga lalaking humahabol sa akin. Kaya ko naman sila kaso yung katawan nila. Kasing laki nung kay Eruption. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Sabi niya to, magstay lang muna kayo dyan sa bahay at papunta na kami. Kapag may sumugod, laban muna kayong dalawa. O sige, bilisan niyo ah. Sabi ko. Namatay lang ang tawag kaya't agad kong ibinaba ang telepono. Bumalik ako sa kwarto kung nasan si Klein. Mahimbing pa rin ang tulog niya kaya tumabi na lang ako sa kanya't natulog rin. Nang magising ako, bumungad agad sa akin ang nakasimangot na si Klein. Tumingin ako sa oras at 5:00 na ng hapon. Hindi pa pala ako nakapagluto. Sabi ko kay Klein. Ginagawa mo akong hostage eh. Inis na sabi niya. Kasalanan mo yan dahil makulit ka. Masungit kong sagot bago bumangon. Diyan ka lang, magluluto ako ng pagkain natin. Lumabas ako ng kwartong yun pero natigilan ako nang makita ang 3 lalaki sa sala. Sila yung humahabol sa akin. Ayun yung babae. Tinuro ako nung may buhok.
Nagsisigaw naman ako bago bumalik dun sa loob ng kwarto kung nasan si Klein. Sinarado kong pinto at inilock. Nilagyan ko rin ng harang yung pinto. May mga pangit sa labas. Sabi ko kay Klein. Naandun yung mga tropa ni Eruption. Anong gagawin ko? Napamura naman si Klein. Pakawalan mo ako. Wala akong susi. Sagot ko. Anak nang, parehas tayong mamamatay dito kapag hindi ako nakawala. Inis niyang sabi. Anong gagawin ko? Hindi ko naman alam na may susi ka. Naiiyak kong sabi. May poses ako, natural may susi itong kasama. Nataranta ako na magsimula ng kalubugin ng tropa ni Eruption ng pinto. Nilapitan ko naman si Klein at pilit tinatanggal yung posas kaso ayaw. Wala na, magiging kwento na lang ako. Naiiyak kong sabi. Hindi mo man lang natikman ang pangmatagalan ng pagmamahal ko. Hindi ko man lang natikman ang pagiging dax mo. Ang daldal mo. Napatanga ako dahil hindi na nakaposa si Klein. Mamaya ka na magdrama. Dito tayo sa bintana. Sira ulo ka, marunong ka naman palang makawala. Singhal ko sa kanya. Natawa na lang ito bago hawakan ng kamay ko. Lumabas kaming dalawa sa bintana. Papunta na raw dito sila Javier. Sabi ko kay Klein. Kailangan kong makapunta sa second floor. Andun yung mga baril ko. Sabi ni Klein. O sige, punta ka na ron. Magtatago muna ako. Sabi ko sa kanya. Natawa naman to bago ko halikan sa labi. Talagang inuna pang chumansing. Magtago ka ng mabuti para hindi ka ma-hostage ha. Bulong niya sa akin. Umalis si Klein kaya't naisip kong akyatin ang puno ng mangga. Magandang magtago sa puno ng mangga eh. Safe talaga dun. Ilang sandali lang, nakita ko yung mga tropa ni Eruption. Malakas na kumabog ang dibdib ko nang makitang hawak nilang baril. Kung may gusto man akong pumutok sa akin, hindi baril yun. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis sila. Napasandal na lang ako sa puno kaso may lahi yata akong tanga. Nabali yung sanga. Ayun, laglag ang tanga. Napamura na lamang ako sa isip ko habang mga yak-ngiyak na sinapong kaliwang braso kong nabali na yata. Akala mo siguro makakatakas ka no? Napaangat ako ng tingin at bumungad sa akin yung kalbo. Hi. Kinakabahang bati ko sa kanya. Tayo! Galit na utos nito sa akin. Tumayo naman ako, sapo ang braso kong nakalaylay na. Pasimple akong napatingin sa likuran niya. Nakita ko naman si Jumbo. Kuya, wag mo akong tutukan ng baril. Natatakot ako, baka pumutok yan eh. Nakangusong sabi ko. Manahimik ka. Galit na sabi nito. Tinanguan ko si Jumbo. Malakas naman tong tumahol at tumakbo palapit sa amin. Lumingon naman si Kalbo sa likuran niya. Nakakuha naman ako ng pagkakataon at malakas na sinipa ang kanyang kaibigan. Nabitawan nito ang kanyang baril at napahigato. Dinampot ko naman yung baril niya at hinampas sa kanya. Ayun, nawala ng malay ang kalbong tropa ni Eruption. Ang galing mo, Jumbo! Sabi ko sa aso na dinidilaan ako. Tara na, baka magising yan parehas tayong todas. Tumakbo kami ni Jumbo papunta sa harapan ng bahay. Papasok na kami sa loob pero nasa lubong ko yung medyo may buhok na isa sa mga tropa ni Eruption. Ibaba mo yung baril mo! Sabi ko bago siya tutukan ng baril. Hindi naman to nagpatinag at lumapit sa akin. Napaatras naman ako dahil sa takot. Huwag kang lalapit, iipuputo ko to. Nanginginig kong sabi. Hinawi niya lang yung hawak kong baril gamit ang aking baril. Tumalsik ang hawak ko kaya't napalunok ako. Sa sobrang taranta ko, ginawa kong baril ang mga daliri ko. Bang! Sigaw ko. Napakurap-kurap ako nang bumagsak tong malaking lalaki. May powers ako? Mayabang kong sabi bago to sipain. Ayos ka lang ba? Napalingon ako sa likuran. Halos pumalakpak ang puso ko nang makita sila Javier. Marami siyang kasama na hindi ko kilala. Buti dumating ka pa. Tagal mo. Inis kong sabi sa kanya. You're welcome. Sagot niya bago natawa. Doon ka na kay Daxon, siya nang bahala dyan sa braso mong bali. Tulungan niyo si Klein. Kapag namatay yun, sapo kayo sa akin. Banta ko sa kanya. Tinapik lang nito ang balikong braso kaya't halos namura ko siya.
Nilapitan naman ako ni Dachshund at dinala sa isang sasakyan. Pinaupo niya ako sa loob at sinimulang lagyan ng suporta ang braso ko. "Dito ka lang ah," sabi niya. "May mga magbabantay naman sa'yo kaya ligtas ka na." Tumango na lang ako bago sumandal sa sasakyan. Napahinga na lang ako ng malalim. Kasama ko sa Jumbo kaya hindi naman ako naiinip. "Huwag kang mag-alala sa amo mo. Hindi mamamatay yun dahil mamahalin niya pa ako, no?" Nakangising sabi ko bago siya tapikin sa braso. Dumila lang ito sa katawan ko at humiga sa hita ko. Napasandal naman muli ako sa upuan ng kotse at napapikit na lang. Ang simpleng pagpikit ko'y nauwi sa aking pagkatulog dahil na rin sa pagod at gutom. Clay's point of view. Napahinga na lang ako ng malalim nang nakatingin kay mama at papa na masama ang tingin sa akin. "Paano kung hindi nakahingi ng tulong ang kasama mo? O di patay ka na." Sermon sa akin ni mama. "Sinabihan ka na wag na munang umalis hanggat hindi nahuhuli sila Gomez. Pero napakakulit mo," sabi naman ni papa. "Pa, ma, nahuli na naman na sila kaya tapos ang lahat, okay?" Sagot ko. "Tapos na nga naman mahal, tama ng sermon," sabi ni papa kay mama. Hinampas naman to ni mama. "Hindi ko malaman kung kanina ka talagang kumakampi." Sorry na honey bunch," tugon ni papa kaya't napairap na lang ako. "How's Elena?" tanong ko. Kagabi ko pa siyang hindi nakikita. Nabaril kasi ako kaya't nawalan ako ng malay. Hindi ko pa ulit siya nakikita simula nung magising ako. "Nagpapahinga pa siya," sagot ni mama. "Sino nga ba si Elena?" Usisa ni papa. "She's the woman who always makes me laugh and amazes me." Nakangiting sagot ko. "In short, siya ang babaeng mahal mo. Arte-arte pa?" sabi ni mama bago ako irapan. Sasagutin ko pa sana siya kaso bumukas ang pinto. Iniluwal nito si Elena na nakaupo sa wheelchair. Si Dachshund at Javier ang nagtutulak sa wheelchair niya. "Buwisit kayo. Ang kamay kong may diferensya, hindi paa." Ingis niyang singhal kila Javier at Dachshund bago siya tumayo. "Kapag talaga gumaling ang kaliwang kamay ko, bugbog kayo sa akin eh." "Daming daldal. Pansinin mo na lang yung baby clean mo. Sobrang miss ka na niyan," sabi ni Dachshund. Tumingin naman sa akin si Elena. Pero tumiklop agad siya nang makita ang parents ko. "Ay, nandyan po pala kayo," nahihiyang sabi ni Elena. "Hello po sa inyo. Enjoy po kayo rito." "Huwag kayong kabahan sa amin, iha," nakangiting sabi sa kanya ni mama. Nakangiting hinila ko naman ang bewang ni Elena kaya't napaupo ito sa kama. "Makahila ka naman, masakit pa yung kamay ko." Mahinang singhal nito sa akin. Ngumisi lang ako sa kanya bilang sagot. "Maiwan muna namin kayo," sabi ni mama. Hinila niya si papa at yung dalawang kumag palabas. Naiwan naman kami ni Elena sa loob. "So, ano nga ulit yung sinabi mo kahapon?" tanong ko sa kanya. "Ha? Ay wala naman akong sinasabi." Painosenteng sagot niya. "Ikaw nang bibintang ka na naman." Natawa naman ako bago ipatong ang baba ko sa balikat niya at yakapin siya. "Come on, don't be shy, Elena." Malambing kong sabi. "Bakit ang lambing mo? Sinaniban ka ba?" Mahinang tanong niya. "Ayaw mo ba? Wag na nga lang." Akmang hihiwalay ako sa kanya pero mabilis itong hinawakan ng kamay ko gamit ang isang kamay niya. "Joke lang, ang tampuhin mo naman." Natatawang sabi niya. Napangiti naman ako at muling bumalik sa posisyon ko kanina. "So, ano nga ulit yung sinabi mo?" Malambing kong tanong. "Nakalimutan ko na rin eh," sagot niya. "Basta ang gusto ko lang, panagutan mo ko dahil kinuha mo ang first kiss ko." "O sige, pananagutan na kita." Tugon ko bago siya halikan sa pisngi. Nakita ko naman ang pagngiti nito. Para hindi siya mahirapan, tuluyan ko na siyang isinampa sa kama. Isinandal ko rin siya sa akin. "Ganito pala ang pakiramdam sa hard chest at biceps mo." Natatawang sabi niya. "Maiinggit mamaya si Iska." "And who's Iska?" tanong ko. "Siya yung babaeng paiba-iba ng AFAM. Siya rin yung nagre-reto sa akin sa AFAM." Sagot niya.
Pero hindi ko naman tinatanggap at hindi ako nagsisising hindi ko tinanggap dahil nakilala kita. Ang swerte mo sa part na yun, ha? Good. Hindi mo naman na kailangan ng afam dahil kayang-kaya kitang paligayahin sa kahit anong paraan na gusto mo. Sabi ko. Ay, bet ko yun. Natatawang sabi niya. Sabihin mo nga. I love you, Elena. I love you, Elena ko. Pagsunod ko sa gusto niya. Naramdaman ko namang natigilan to. Mukhang hindi niya inaasahan na sasabihin ko talaga ang bagay na yon. Ang galing mong mag-joke ka. Mahinang sabi nito bago umiwas ng tingin. Sa tingin mo ba, bibiruin ko ang ganong salita? Hinawakan kong kanyang pisngi at marahan kong hinarap ang mukha niya sa akin. Elena, I never lie when it comes to my feelings. Kapag sinabi kong mahal ko ang isang tao, totoo yun. Ang feelings ang ayaw na ayaw kong pinaglalaruan. O sige nga, sabihin mo nga ulit. Pigil ang ngiting sabi niya. I love you. Buong pusong sabi ko. O sige na, I love you to na rin. Tugon niya. Ikis mo nga ako. Malambing kong sabi. Ngumiti naman to bago ko halikan sa labi. Nanghihiwalay na siya. Kinabig kong muli siya at mas pinalalim pa ang halik naming dalawa. Nang maramdaman kong nasisiyahan na siya, lumayo na ako at baka kung saan pa kami mapunta. At baka rin makurot na naman niya ang best friend ko. Tama na. Continue natin to kapag parehas na tayong magaling. Nakangiting sabi ko bago siya halikan sa pisngi. Sus, natatakot ka lang makurot ko si Tweety Bird mo eh. Natatawang sabi niya. Darling, this is not Tweety Bird. It's a super big bird. Sabi ko sa kanya. Nakita mo na ito kaya't sigurado akong naniniwala ka sa akin. Nakalimutan ko na eh. Pwedeng pasilip ulit? Nakangising sabi niya. Are you sure about that? Paninigurado ko bago hawakan ang laylayan ng damit ko. Napalunok naman to bago tumango. Akmang itataas ko na ang hospital bed ko pero napatigil ako nang bumukas ang pinto. Iniluwal nito si Lamando. Kasama rin sila Javier at Daxon. Hoy, mamaya na kayo magpakitaan. Natatawang sabi ni Daxon. Hanggang dito sa ospital dinadala niyong pagka-wild mo. Sabi naman ni Javier. Sinamaan ko silang dalawa ng tingin bago balingin ng tingin si Lamando. May kanya-kanya rin silang benda sa katawan at namamagarin ang mukha nila. Nabugbog sila nung tunilungan nila si Elena. Mando, Bailey, and to you, Kokoy. Gusto kong magpasalamat sa inyong tatlo. Maraming salamat dahil niligtas niyo si Elena. Nakangiting sabi ko sa kanila. Wala yun, bossing. Parang kapatid na kasi namin yan si Elena eh. Sabi ni Mando. Parang kapatid daw oh. Pero nung muntik na akong gawing pagkain ng aso ni Klein, tinakbuhan niyo lang ako. Nakasimangot na sabi ni Elena sa kanila. Kung hindi naman dahil dun, edi sana hindi mo nakilala si Klein. Sabi ni Billy. At saka ito na nga yung pambawi namin sa iyo eh. Tignan mo, mukha kaming pinaglipasan ng panahon. Sabi ni Kokoy. Pasalamat kayo't maganda palang kinalabasan ng pangiiwan nyo sa akin. Kung hindi, baka kayong inoperahan ko imbis na yung sasakyan. Sabi ni Elena. Napatawa lamang ako bago haplusin ang buhok ni Elena. Kapag nakalabas kaming dalawa ni Elena sa ospital, magsasaya tayong lahat. Nakangiting sabi ko. Doon tayo sa bahay nila mama para mas malaki-laki. Nasiyahan naman silang lima at nag-apir-apir na lang sa isa't isa. Lumabas na muna kayo, sabi ko sa kanila. Magpapahinga kami ni Elena kaya maya-maya nyo na kami istorbohin. Sus, magpapahinga raw, pero nagpapakitaan lang. Sabi ni Javier bago mapapalatak. Isa pang salita mo lalabas kang walang dila. Banta ako sa kanya. Eto na nga lalabas na nga kami. Sabi ni Javier. Nagsilabasa na silang lima. Nang mawala sila sa paningin namin, agad kong hinila si Elena pahiga. Sinigurado kong hindi tatamaan ang kaliwang kamay niyang may bali. Let's sleep na, darling ko. Malambing kong sabi sa kanya. Okay po, darling ko. Tugon niya. Napangiti na lamang ako bago sumiksik sa kanyang leeg. Ganito pala ang feeling ng in love. Nakakabaliw at masarap sa pakiramdam.
Elena's point of view. Sa wakas, hindi na baldado ang kaliwang kamay ko. Pero bawal pa ring igalaw ng igalaw dahil baka raw mabaldado ulit ako. Nakikinig na lang ako sa doktor kaya't nabawasan ang pagiging magaslaw ko. Ayokong isang kamay lang nagagalaw ko. Gusto ko dalawa. Ang lamig pala dito sa Baguio. Sabi ko habang nasa sasakyan kami. Taga Baguio ang parents ni Klein. Ngayon lang natuloy ang bonding namin kasi hindi raw ako mag-e-enjoy kapag baldado pa rin ako. Kaya't hinintay muna nila akong gumaling. Darling, nasa NLEX pa lang tayo. Natatawang sabi ni Klein na siyang nagmamaneho sa van na sinasakyan namin. Bakit malamig? Takang tanong ko. Nakatutok kasi sa iyong aircon. Si Javier na ang sumagot. Ay, akala ko nasa Baguio na kami. First time ko kasing pumuntang Baguio kaya mangbang pang atake ko. Malayo-layo bang biyahe natin? Sabi ni Klein. Magpahinga ka na muna. Ayoko, gusto kong makita yung mga madadaanan natin. Tugon ko. Para if ever na trip niyo akong iwan, alam kong daan pa uwi. Ikaw? Iiwanan ni Klein? Baka kami pang iwan yan. Sabi ni Daxon. Wag nga kayong sumabat. Usapan lang to ng dalawang taong nagmamahalan. Masungit kong sabi sa kanila. Nagmamahalan pero wala namang label. Natatawang sabi ni Javier. Ay at least nagmamahalan. Sa'yo nga walang nagmamahal eh. Nakangising sagot ko. Aba, walang personalan. Maktol nito pero ngumisi lang ako sa kanya. Natawa naman si Klein at napailing-iling na lamang. Alam kong gusto niyang hawakan ang kamay ko kaso kaliwang kamay ko ang nasa tapat niya. Kaya't pinigilan niya ang sarili. Medyo masakit pa rin kasing kamay ko kapag nagagalaw. Kasalanan kasi ng puno eh. Alam na pala niyang marupok yung siya. Hindi siya nagsasabi. Ang sabi ko, hindi ako matutulog sa biyahe. Pero sa huli nakatulog pa rin ako. Nang magising ako, nakabukas na ang bintana ng van sa gawi ko. 3:00 na ng hapon pero ang ginaw ng simoy ng hangin. Ayoko namang isiping nasa Baguio na kami at baka mamaya aircon lang palang nagpapalamig sa akin. Nasa Baguio na tayo. Sabi ni Klein kaya't napalingon ako sa kanya. Totoong Baguio na? Paninigurado ko. Totoong Baguio na. Sagot niya. Napangiti naman ako at excited na tumingin sa paligid. Magandang tanawin na nakikita ko. Ibang-iba sa nakikita ko sa lugar namin. Nagugutom na ako. Nakangusong sabi ko. Malapit na tayo sa bahay. Naghanda raw sila mama ng late lunch para sa atin. Nakangiting sagot ni Klein kaya tumango na lang ako. Halos kalahating oras pa yata ang biniyahin namin bago pumasok ang van sa malawak na private village. Ilang sandali lang, huminto kami sa isang gate na kulay brown. Bumaba si Klein kaya't nagsibabaan na rin kami. Wow, ang yaman niyo pala, manghang sabi ko. Sila mama ang mayaman, hindi ako. Sagot ni Klein bago hawakan ng kamay ko. Pumasok kami sa loob ng gate at napamangha ako sa ganda ng garden nila. May mga taong naka-men in black din. Dinaig pa nila ang presidente sa dami ng kanilang bantay. Inabot ni Klein ang susi sa isang lalaki bago niya kaming dalhin sa loob ng bahay nila. Mas nasilayan ko ang ganda ng bahay nila nang makapasok ako. Nandito na palang manugang ko eh. Nilapitan ako ni Tita Clea at bineso. Are you hungry na ba anak ko? Halika sa dining. Nagluto ako para sa iyo. Ma, ako ho yung anak dito. Sabat ni Klein. Sumunod na lang kayo. Sagot sa kanya ni Tita Clea. Dinala ako ni Tita Clea sa dining at maraming pagkain doon ang nakahain, kaya't lalo akong nagutom. Pinaupo ako ni Tita Clea at hinainan. Thank you po, Tita. Masayang sabi ko. Kain ka lang dyan, ha? Nakangiting sabi niya bago lapitan ng iba. Hinintay ko munang makaupo sa tabi ko si Klein at makasandok ng pagkain niya bago ako magsimulang kumain. Malakas ang feeling ko na agawan ako ng atensyon ni Mama sa'yo. Bulong ni Klein. Hayaan mo na. Sagot ko. No, dinala kita rito para masolo. Ngumisi siya sa akin.
Pagkatapos kumain, lilipat tayo ng bahay. Yung walang istorbo. Lilipat ang bahay? Takang tanong ko. May iba pa kayong bahay? Oh, nakalimutan kong sabihin. Lahat ng bahay na nakapaloob sa village, amin. Amin lang itong buong village. Sabi niya. Napatangan na lamang ako dahil sa kanyang sinabi. Hindi ina-expect na kanilang buong malawak na village na ito. Grabe, hindi ma-reach ang kayamanang meron sila. Pagkatapos nga namin kumain, hinila agad ako ni Klein. Klein, saan mo dadalhin si Elena? Sa akin muna siya dahil magbabanding kami. Saad ni Tita Clea nang makita niya kaming palabas. Ma, akin si Elena. Nakasimangot na sabi ni Klein. Sila mando munang ibanding mo. I want my baby Elena. Sabi ni Tita Clea. Papa, si Mama nga po oh. Parang batang sumbong ni Klein. Kahit magsumbong ka pa sa akin, wala rin ako magagawa sa mama mo. Natatawang sabi ni Tito Elmo. Ipagbanding mo muna kasi sila. Saglit lang naman yung magbiyanan. Magbiyanan. Ang sarap sa ears kapag tanggap ka ng parents ng taong mahal mo. Ma, mahalagang araw to para sa amin ni Elena. Kaya kami muna, okay? Sabi ni Klein. Kaya akin muna siya. Bye ma, love you. Binuhat ako ni Klein at patakbo itong lumabas. Natawa na lamang ako bago mapakapit sa kanya. Siguradong lagot ka kay Tita Clea. Natatawang sabi ko sa kanya. Mahal ako noon. Sagot lang nito. Ibinabalang ako ni Klein nang huminto kami sa isang bahay na pula ang gate. Pumasok kaming dalawa sa loob. May mga bantay din doon na hindi ko naman ikinagulat pa. Kapag dumaan si Mama, sabihin niyo wala kami rito ah. Sabi ni Klein bago ako dalhin sa loob ng bahay. Medyo maliit ng konti itong bahay kumpara sa kanina. Pero parang mas masarap tumira dito kasamang pamilya. Let's go to the bedroom. Nakangiting sabi ni Klein. Anong gagawin natin sa bedroom? Umakyat kami sa second floor at pumasok sa isang kwarto. Natigilan ako nang makitang may mga disenyo sa kwarto. May mga lobong nakadikit sa kisame at yung tali ng lobo ay may disenyo. Nakaayos din yung lamesa na may mga petals ng rose. Yung dingding naman ay may nakalagay na Happy 3rd Monthsary Elena with matching picture naming dalawa. Happy 3rd Monthsary? Takang tanong ko sa kanya. Yeah, it's been 3 months since we met. Nakangiting sagot niya. Ikaw ha? Na-love at first sight ka pala sa akin eh. Panunodyo ko sa kanya. Napanguso naman ito bago may dukutin sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahunyon at nang buksan niya ay singsing ang bumungad sa akin. Elena, I wanna marry you. Nakangiting sabi niya. I want to be with you forever, Elena. Ikaw ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa pagtanda. Ikaw ang babaeng gusto kong umaandar sa akin. Nangilid naman ang luha ko. Tanggap ko na kasing mag-isa na lang ako sa buhay. Tapos, itong lalaking to, bigla na lang sumulpot at ginimbal ang buhay ko. Ay, ako pala yung sumulpot sa bakuran niya. Paano kung magsisi ka? Naiiyak kong tanong. Bakit naman ako magsisisi gayong nasa kagaya mo na ako? Nakangiting sabi niya. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko bago itango ang ulo ko. O sige, magpakasal na tayong dalawa. Kinuha nito ang singsing at isinuot sa aking daliri. Tuluyan na ngang bumagsak ang luha ko nang makita ang engagement diamond ring na nakasuot sa akin. I love you my darling, sabi ni Klein bago pahira ng aking luha. I love you rin, tugon ko. Hinapit nito ang bewang ko at pinagtagpo ang labi naming dalawa. Napapikit naman ako at sinalubong ang kanyang halik. Akala ko, matatapos lang ulit kami sa simpleng halikan. Pero mga te, nauwi kami sa bembangan. Pinyeta, wasak ang kifi ko. At parang ilang araw akong baldado dahil dito sa mapapangasawa kong ducks. Hindi ko na nga pala kailangan ng afam. Sa'yo palang binat na yung pechay ko eh. Sabi ko habang sinasalubong ang kanyang galaw. Ngumisi naman to.
Hindi ko naman hahayaang mapunta ka sa afam, no? Akin ka lang. Gigil nitong kinagat ang leeg ko habang mabilis na gumagalaw sa ibabaw ko. Shucks! Ito palang sinasabi nilang heaven sa sarap. Nang parehas kaming sumabog, hindi pa siya nakontento. Pinadapa niya ako at muling gumalaw. I love you always, darling ko. Pangakong araw-araw kitang paliligayahin. Sabi nito bago tampalin ang pang-upo ko. Mahal din kita, darling ko. Pangako ko sa'yo lang iindayog ang masarap na kagaya ko. Hinihingal kong tugon. Buti pala umakyat ako sa bakod niya. Dahil kung hindi baka single for life na ako. Kaya kayo, umakyat na rin kayo sa bakod ng misteryosong bahay. Promise, hindi kayo magsisisi. Wakas.